Ako kay nagbuyo ko sa wala namang biography. Nagbuyo ko sa Agustin Valley Homes. Ang gusto mong bisita sa akong birthday, June 15. Bisita lang mo. Kaya wala ko lang ito. Amen! Amen! So, nadi ko karon dari sa tubangan mo para mag-isgot ta sa pulong sa Dios. O nato gusto i-message karon, pero dili siya ang gusto sa Dios, no? Kasulay na ba na gusto ikot, pero dili siya gusto bayon ni Lord. Kaya na siya mas importante na gusto i-relay sa matag usa. And gilit to ni Lord no ganina, although di magito mao. Ang akong devotional ganina Sunday man adto og numbers. Kadto kay Balaam dito o kay Balak. It's nakabula itong story. Aton ta, nga naay isa ka tao disobedient kay Lord. Unsay nitabo siya ha. And then at the end of the day, i-obey po siya. Dira kay Lord. Pero, dili na mao ang gusto nga yatag ni Lord. Karon nga kapon nun. Ang gusto ni Lord kay dadto ta sa sakit. Mas sakit siya. Kay duol man niya sa itong kasing-kasing. Duol kay siya to the point nga mismo ikaw, di ka ginaghatag. Kabulo ang bunsa ni. Kinsa na nga idea. Duol siya sa imong kamot. And then, perminti siya ni mo ginahaguan. And then, sa kasing-kasing, magig siya. Kailangan niya ang iyong kasing-kasing sakto. Kinsa yung nakabaluan niya? Ako na lang ikaw. Muna siya ang tithes and offering. Medyo sakit din, no? And, dili ito ko gusto, ani, but si Lord ang gusto siguro, ani. Dili din siguro, I mean, gusto si Lord, ani. Open your Bibles with me in the book of Malachi 3:7-10. Kung naway mga Biblia, abdiin yung mga Bibles sa Malachi 3:7-10. Kung basahon, ever since the days of your ancestors, you have scorned my decrees and failed to obey them. Now return to me, and I will return to you, says the Lord of heaven's armies. But you ask, how can we return when we have never gone away? Should people cheat God? Yet you have cheated me. But you ask, what do you mean? When did we ever cheat on you? You have cheated me of the tithes and offerings due to me. You are under a curse, for your whole nation has been cheating me. Bring all the tithes into the storehouse, so there will be enough food in my temple. If you do, says the Lord, the heavens armies, I will open the windows of heavens for you. I will pour out a blessing so great, you won't have enough room to take in it. Try it. Put me to the test. Mag-ampot na. Let's pray. Father, we thank you, Diyos, and gihatag ang mensahe. I pray, Father, that you anoint your servant, O Diyos, walay supra, walay kulang ang magawas sa bakba. Even, O Diyos, sa mga katawhan, I pray for a heart, O Diyos, warm and ready to receive your word. In Jesus' name, Amen and Amen. So, karon nga po nun, kaya magstorya ta sa the giving of tithes and offering. So, so pila na ako ka-years sa pagka-Kristohan nun, pila na ako ka-years, siguro 7 years na po. Naibala na ako ng tithes and offering, pagsulod yun na ako sa simbahan. O dito, wala na ako siya i-apply diretso. Ano man, tungod na, no, kaya wala ko ka-gets. Ano kailangan mo na? Kaya ako, Katoliko mo yung go grade 6, and then high school na yung towards. Na-realize na ako ba nga, ang siguro, kaning tithes, muna siya ang katawid ang i-compare nga pagputos sa prutas and then imong ihalat sa pare. Well, dili na siya mao ang tithes and ang offering. Lahat na siya. Halad lang to siya. Then, are we really required to bring our tithes because we are under grace now? Dahil namatahan na sa ako, katawid akong baptist na ako na classmate
sa Bible School. Ano siya? Glenn, kamulo ba kaning tithes and offering? Di ba wala naman sa Bible? Okay, we are under grace naman. New Testament naman ta. Di ba? So, nag-argue din me, ang Mark Dogang dyan, para sila author, busa dili siya ma-apply ang ginaingon ni Mark dito. So, lagyo kayo og mga gipadulngan, pero dito ko, dito na mag-answer yung question. Kailangan ba magit daw ta maghatag og tithes and offering? Nga New Testament naman ta, gapuyo. Nga era. So, ako na-explain, gamay, no? Ang tithing existed before the law. The law is Torah, 5 books. No, first 5 books in the Bible. It existed in Genesis 14, 18 to 20 sa panahon ni Abraham. In Genesis 28, 22, it existed before Jacob. Kana nga mga panahon, nanay tithes and offering. Kaya required sila nga ihatag ang ilang ikapulo. No? Abraham and Isaac, ipahatag sa Diyos. So, it existed before the law. And then, ikadua na yun, it existed under the law. In the book of Leviticus 27:30 to 33, it is required to the nation of Israel under the law of Moses. No? And it existed under grace. Kani, ang panahon nato, Mosaic law and then Messianic law. Kita ni Messianic law, under dani, it existed under grace. Matthew 23:33, Jesus confirms tithing. What sorrows await you, teachers of religious law, and you Pharisees, hypocrites, for you are careful to tithe even to the tiniest income from your herb gardens, but you ignore the more important aspects of the law: justice, mercy, and faith. You should tithe, yes, but you do not neglect the more important things. So, tithing existed under grace. So, kita, under grace naman ta, kita tanan no, nagtuo kita, nagipakamatyan ta sa buhay nga Diyos, pamagi sa dugo siyang anak nga si Ginoong Hesus, then we are under grace. So, that is effective to us. Son. And then, tithing was not created under the law, but prior to it. Hebrews 7, 1 to 21. So, muna siya, no, ang mga pangutana o ang punto nga mag-answer ni are we required to bring our tithes when we are under grace now? The answer is yes. Yes, gihapon. So, ako, ang akong batasan ng yun sa main kay dili ko ganahan og hatag sa tithes and offering sa tubangan. Kaya ginasend na ako siya through GCash. Madlog mo ko nga, tindog siya ba? Nya kinomot perminti. Wala ko kwarta perminti. Wala ko kwarta nga ginahawiran ba. GCash ginatanan. And ako mismo makaingon ko sa magalingon, no, that I am faithful sa akong pag-tithes o sa akong pag-offering. Nga naman, because nakita na ko ang gahom sa protection sa Diyos sa akong kinabuhi. In the area of business, gamay pamanggil na akong negosyo, although kailangan pa yun siya i-register niya sa DTI, kaya illegal daw siya kung dili ma-rehistro. Turn away, ilihokon siya. And muna siya akong nakita yun sa negosyo. Katong wala ako nag-tithes sa una, magining ka kahit tabo. Tingala ka, imong ginansya, bitaw. Kay, imbis nga imong i-rolling balik, kinagasta ni mo sa kaon-kaon. Dapat i-edit-dit, di ba? Wala ka mo si pastor. Mag-edit bagit mo. Eh mga times nga, inana, katong wala ka nag-tithes. Pero panahon na dayon nga, nagsugod ko tithing, then na-realize na ako ba, ay, dili mo din magic, no? Ang prinsipyo sa Diyos. Dili mo na siya. Magic nga, kalit lang bitaw nga, proteksyonan ni Lord ang imong pitaka, proteksyonan ni Lord ang imong income. Dili, prinsipyo siya nga kailangan imo buhaton, no?
And one of the things nga kailangan nato madumduman about tithing is it is not kanang itong giingon lang ni Lord without a purpose. It serves a purpose sa atong kinabuhi. So kung mga tanaw karon sa matag usa, kinsa ta ang gahatag og tithes and offering? Ulo kay no dito gatas, di ba? And we must remember na kita daw tanan dapat ato ni i-apply sa atong life. Ang mo agree ni mag-ingog amen. 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 So, what are the important lessons we should learn when we give our tithes and offering? So, ato na ansiran ang word niya, tithing. Unsa man yung word niya, tithing? Kanilang, no? Tithe means the 10th part. Ang imong ikapulo. No? Dili lang sa imong, siguro sa imong, kung nakay mga baboy, and then 10 ka baboy ang naa, ang isa yung yatag dira sa pare. No? Dili lang diyan aspect, but also sa imong income mismo. Kay ang mga butang daw na iya kay Lord, kailangan layan nimo para sa kay Lord. Di ba? That is the first one. Tithing is holy. Balaan ang tithing. In Leviticus 27 verse 30 to 32. And tithing also belongs to the Lord. No? Iya na sa Diyos ang tithing. The significant reminders when we bring our tithes and offering, no? Ato ning isgutan. Pero gusto sa nako balik-balikon ni sa matagusan. Unsa gid ning tithing? First daw kay tithe means the 10th part. Ikaduha, tithe is holy. Ikatulo, tithe belongs to the Lord. Ignayin mong tapat niya, dili na imo ang tithes. Iya na kay Lord ang tithes. No? And let us go through this, the significant reminders when we bring our tithes and our offering. Muna siya itong kailangan nga dumdumon when we bring our tithes and our offering. So una, dili mo yung maghatag sa akong tithes and offering. Eh. Ano naman kailangan mag-gibay yan? Gamay lagi akong income. Gamay lagi mo sulod sa akong Gcash. Then, kailangan ko yun na ako, kuhaan ko 100. Kailangan ba na ako 100? Ay, kuhaan ko 300. Or sahay galit. Kung dako-dako na daw, kailangan ko yun na kuhaan ko. Sure, ng 5,000, inana. Let us remind ourselves nga dili na imo igsuon. Iyan na kay Lord. Sa mga estudyante, nagsugod ko, yakong tithes kay, kagit siya, 10 pesos. Yakong balon man kay 100. So, 10 pesos siya. No? Kung imong sumahon din sa isa kasimana, 5 times a day, tagaan ka 100, 500. Then, pila imong tithes sana? 50. Di ba? Every week, kailangan mag-hit kag 50. So, hanggang kahit na din karon, akong life na dayon kay lahit na, di na ako pagkatagag balon. No? Sagdan ako sa ginikanan. Wala ko yung sagdan, no? But training lagi daw ni sa ako, nga, dili ka tagag balon, ikaw na yung buhik sa pagalingon. Ako rin kaya, ha? Kasi di na bali mo anak, mother, no? Kasi siguro mga times nga, na yung makarelate sa ako. But inanat na akong life, karon inanat na iga kay tabo. And, ang tithing sa aling aspects sa akong life, kay lisod siya, giga kalimtan na ako. No? Imbis nga Sunday na ko maghatag, ang gakita ko, Tuesday na or Wednesday na ko makahatag. Ano naman, Pastor, busy, bigay ka, TV. Gcash ng good. So, papuno mo na yung Gcash, inana. Ayan ka makahatag. Muna siya ang gakita ko sa akong life. But, unsa mong good importante, nga the significant reminders, unsa mong good ang mga butang na kailangan nato dumdumon when we give our tithes and our offering. Pinakauna, tithing and offering are acts of recognizing the Lordship of God in our lives. Akong balikod, tithing and offering are acts of recognizing the Lordship of God in our
lives. In Genesis 2:15 to 17, muna siya ang giingon ni Lord kay Adam o kay Eve. You may freely eat the fruit of every tree in the garden, except the tree of knowledge of good and evil. If you eat its fruit, you are sure to die. Nga naman nga kailangan yun emphasize ni Lord kani nga part ato nga story. KJ is the Lord? Dili. Na gusto emphasize si Lord. Kani siya area ni nga gusto ni Lord nga matandog ni Adam ug Eve. Tanan ang gusto ni Lord nga ilang ilabtan except daw ani. Nga naman iyan sa Diyos. It belongs to God. In our lives sad daw, naay mga aspect yun, and most of it kay gikan kay Lord. What are these? Muna siya, pinakauna, ang imong parta, iyan na kay Lord. No? Ang iya kay Lord, kay ang gasulod perminte sa libuha. Ang word ni Lord, o income daw ni mo. So, the moment we touch what belongs to God, kung imo daw hilabtan ang mga butang sa Diyos, perminte, then there is a consequence. Una siyang naitabo kay Adam o kay Eve. Ug sa ato sang kinabuhi, kung tandungan sa nato ang kaning tithes, nasa imo naitabo. Dili ka proteksyonan sa Diyos sa imo kinabuhi. No? Mawala ang hedge of protection. Dira magikan sa Diyos. Muna siya ang first reminder. Ikaduha dayon, tithing and offering are acts of honoring God in our lives. Amen. Tithes and offering are acts of honoring God in our lives. Basa nato sa Malakay 1:6 to 8. Kung basahon, Malakay 1:6 to 8. The Lord of heavens says to the priest, a son of honors his fathers, and a servant respects his master. If I am your father and master, where are the honor and respect I deserve? You have shown contempt for my name, but you ask, how have we ever shown contempt for your name? You have shown contempt by offering defiled sacrifices on my altar. Then you ask, how have we defiled your sacrifices? You defiled them by saying, the altar of the Lord deserves no respect. So, ang acts of honoring sa atong buhit na Diyos. Isa dali ang nakatry o hatag sa kay Pastor Josh kanang regalo sa Christmas. Isa dali nakahatag. Or dili na lang anak, no? Kinsa dali ang naikaila na mga congressman or mga politiko. Kinsa dali. Ako, nakapag-kaila. Dili close. No? Ang itabo, naghatag ko regalo siya, sapatos. Brand new niya po ang gihatag. And niabot sa point na, wala niya message, wala thank you man lang gani. But does that affect my giving siya? No. Gikan siya sa ako. Sulod. Ang akong regalo, reflect siya o magdepende sa ako lang sad. Now, kung yun sa o kung sa ang gihatag katong politiko, magpakita kung yun sa sad nako siya pag-respeto. Kung maghatag ko siya ako kayo kay man akong negosyo, ang matabo, di niya nawaton siguro. Kaya politiko man siya. And ang gakaytabo sa atong kinabuhi, no, sa atong lives, kaya ang deserve ni Lord nga unta kaning amount tungod man kay dili nato gina-honor atong buhit nga Dios. Dili 10% atong mahatag. Kay dili man importante siguro ang Dios sa atong kinabuhi, no? But let us remind ourselves that it is an act of honor dira kay Lord sa atong kinabuhi. Amen. Amen. So ikatulo dayon, tithing and offering are acts of recognition of our stewardship. Stewardship. In the area of stewardship, unsa man ning mga steward? Unsa role sa mga kanang mga steward, no? Ang ila bitang mga role kay inani.
naay mga example kay Uncle Bobby, si Pastor Bobby, mong no? Namagid siya sa matubangan. Ang role ni Pastor Bobby kay mayroon siyang steward sa mga instruments, mga mixer, mga mic. Akong role sa worship team, akong role kay Ate Manon, ang worship team, na medyo gahe ulo, usahay kay mag-inom diya ako ng bugnaw, para gili inom. Muna ang stewardship nga gihatag ni Lord sa matag usa. Ikaw, father ka, naay area nga gihatag si Lord sa imo nga ipa-steward. Estudyante ka, ang gihatag ni Lord nga ipa-steward sa imo kaya ang imong pa-eskwela. Kung mama ka, ang gihatag ni Lord sa imo kaya ang imong family. No? Kung good steward ang ginapasabot, maayo na kaning tigatiman sila. No? Kung ang may tabo sa worship team, no, kung dili ko good steward, ang may tabo, mabiyaan sila perminti. Diba? May mga instances nga siguro mayabag ni kay nakainom siguro ka bugnaw ako. But let us real person, no, akong stewardship dila kay Lord, it requires the best son. No? In every area na yatag ni Lord sa imo, the best son daw. So, what are the standard requirements of tithes and offering? Muna ni, ang tithes daw, kailangan niya 10%. 10 part of your income. And then, ang tithes, kailangan sa ibutang sa storehouse. Sa place which is the church, the storehouse. Katulad ayon, the purpose of the tithes is the food in the house of God. There will be meat in my house. So, muna siya, no, ang debate karon. Daw ba ang tithes, girl, pastor, kay padulong na sa imo, ha? Ano man kailangan nga maghatag yung tithes para na ikwartang pastor? Para lugar nga makalaag-laag siya, kasi siya gusto? Well, dili na mao. Ang gusto ni Lord na ma-realize sa matag usa, ang purpose sa paghatag og tithes, that there may be meat in my house. Para naay kaunon ang nasa sulod sa simbahan. Dili lang nga ihatag ni pastor para modato siya, para na siya sakyanan, para na siya mga millions tayo sa bangko. Dili na mao ang purpose. Ang purpose sa Dios para naay makaon ang siguro workers sa simbahan. Yan na. And wala siya isang ka-story nga di na ako malimutan. Away na sa misa akong akong baptist na ako na amigo sa OBC. Favorite ko yun ako siya. Basta ako siya yung story dali. Di na ako siya ipatanaw sa YouTube kaya makita niya tanan. No? Hanggang kata ko, mag-away may perminti in the aspect of tithing. Kaya yung i-debate sa ako, ay grabe ganyan yung blessing. Nag-gugigay mga tithing. Imagine na ninyo, ang tithe siguro sa president kay mabot og 50,000 every Sunday. Tinon ko na, dali sa Damilag. Kaya kahit tawag ko na, 50,000. Basin, no? Basin. Yung mga sabihan man mo. Kurang nila daw, ang matala din ko siya, pila din ang tithes and offering. Dili ko magsabahan na client. Muna yung tawag or lintin. Paano mo gina siya? Confidential. Di mo gina dapat iingon. Well, basin yun confidential. Or, ako rin siyang ipangutana. G, gatag ka pa sa iyong tithes. Ano makapangutana ng kasako? Pila ang tithes sa presidor? Niya ikaw, gatag ka. Ano siya nga? Dili mo yung gatag ang tithes. Client. Ano man? Ano din siya nga? Wala mo rin na asama. Wala na sila, no? There are times in our lives, no, nga siguro maka-judge sa or minti ba? Yung kinabuhi ba yun? Nag-waldat ka ng asa rin na siya patulong. Kasi wala siya natagduan. Wala siya natagduan sa purpose. Wala siya natagduan asa padulong din. No? Ambot lang, anong yabutan. No? That is in the tithe. No? The amount, that part, the place, is in the storehouse, purpose, food in my house. And then, dira sa tithes, mato na sa tasa offering. Nga naman, kailangan ni Lord ang tithes o offering. Bias si Lord, kailangan yun ni Lord ang imong kwarta, dili.
Igsoon, dili. Palihog lang. Kung gusto ni Lord, kung hinalin ang teaching sa simbahan, gusto ni Lord ang imong kwarta para madato ka, para imong kang kanang financially stable, dili na siya mao. No? Gusto ni Lord nga ikaw maghatag sa imong tithes and offering para na sa imong hasad for your welfare. Pinakauna, in the area of offering, atong himay-himayon ni nga mga butang. In the area of offering, gusto ni Lord nga mismo ikaw maghatag ka willingly. Kinsa dali ang ganahan o hatag silang offering? Pataas ka mo. Kaya ganahan kayo maghatag silang offering. Nga naman nga, every time mag-check na rin sa mga treasure kay na may ginabawang permente kung willingly. Di ba? Na yung mga times ginana. But gusto ni Lord nga kita tanan maghatag ta willingly. 2 Corinthians 8, 3-12. Makita na nato. We must give willingly. O dili lang willingly, but also cheerfully. Gusto ni Lord maghatag ta cheerfully. Cheerful ka maghatag, dili nga magugbot or minti. Makita na nimo 2 Corinthians 9 verse 7. And then give thankfully in the area of offering. Thankful, mapasalamaton ka sa wit na Diyos. So, akong first nga kanang siguro half 100K sa akong life kay natabo siya last month siya, and then isa ka semana, isa ka drop no, and na-realize na ako nga dapat daw nga ang imong giving mag-reflect siya kung sa kamayo si Lord sa iyong kinabuhi. Natabo no, i-convict man sad ko ni Lord ato, ihatag ni nga mga. So, balag sakit sa ako, I need to be thankful. Igibuhat man ni Lord tanan, no, para sa ako asad. Then, ihatag na ako sa pila ka amount dira sa offering box. So, ano man kailangan nga thankful ta? Required ba yun? Kitanaw ba ni Lord ang kasing-kasing? Kung thankful ba ka or dili? The answer is yes. Katanawan na sa Diyos. Dawi lugar pastor, kung dili ko thankful, hatag ko sa akong offering. Well, imo na nang tulubagon, igsuon, dira kay Lord. But buksa siya, no? Ngayon mo kang thankful. No? And, give individually. Give individually. Kay giingon sa 1 Corinthians 16 verse 2, we must give individually. Dili lang tungod kay mag-asawa o bana, kailangan nga uban mo o offering. Dili na siya mao. Ang kailangan daw, ikaw, asawa, ikaw, bana, ikaw, anak, dahil lahi mo, paghatag sa offering. Ganun na si Pastor Klein, sige mo siya balik-balik, ganahan gid na siya kwarta lugar, dili. No? Gusto lagi ni Lord, nga masabda nato. And tumadaan ng give individually, kanisa dayon. Give proportionately. Proportionately. Makita na siya, 1 Corinthians, Diakon. And lastly, give systematically. Na ay sistema. Paghatag sa offering, Sunday, yun sa service. Muna siya itong kailangan dumon. And yan na nato nakita ang standard requirements for tithes and offering. Karon, what are the promised benefits of tithes and offering? Unsa may mga benepisyo niini nga dili ang pastor ang nagsaad, dili ang nagwali ang nagsaad, mismo dili ang pare ang nagsaad, kundi ang Dios ang nagsaad. Ang tithing muna siya pinakauna nga benepisyo. Malakay 3:8-12. God will open the windows of heaven for blessings to flow. That is your first benefit. It's so on. Dili lang na gusto gid kayo simbahan, gusto gid yes pastor maghatag ka, dili. Gusto ni Lord na ikaw mismo maka-experience ka sa panalangin nga gikan sa iya. Amen. And ikaduha dayon,
God will rebuke the devourer in our blessings. In our blessings, God will rebuke the devourer. So, nani mga panahon din no nga kung naay devourer and then ang Diyos ang mag-rebuke, meaning lugar, pwede rakwaon ni Lord ang protection, pwede kayo. Muna siya ang kailangan nato dugtungon. The tithing serves as our protection from the devourer. No, because God will rebuke the devourer of our blessings. Katulad ayon, God will preserve our blessings. And then, fourthly, God will bless our land. God will bless our land. Let us remind ourselves nga dili ni para sa atong kaugalingon lang, but also sa atong pamilya gihapon. God will bless our lands. And in the area of offertory, kaning offering, muna siya, ang akong mismo na experience sa akong kinabuhi. Ako itong offering sa una kay kung naging ka ng 50 pesos naman, hindi mahatag sa una. And then, karon kay gi-multiply gini Lord, gracias sa Dios. Tungod man kay siguro nag-obeysan ko tira sa iyang mga pulong, sa iyang mga sanan. Ang 50 nahimo og ni times 10 or nana, no? Gi-bless ni Lord kay ni-obey man ta sa iyang isanan in the area of offertory. And the blessings of Abraham. Mugya mo na siya, no? Ang blessings ni Abraham may tabo sa imo ug ma-experience nimo the moment sa mohatag ka sa imong offering. In Genesis 22:15 to 18, makita nato. Genesis 22:15 to 18. Akong basahon. Then the angel of the Lord called again to Abraham from heaven. This is what the Lord says. Because you have obeyed me and have not withheld even your son, your only son, I swear by my name that I will certainly bless you and multiply your descendants beyond numbers, like the stars in the sky and the sand on the seashore. Your descendants will conquer the cities of their enemies, and through your descendants, all the nations of the earth will be blessed, all because you have obeyed. In the area of offering. Panalanginan ka sa Diyos kung mag-atag ka o imong buhaton ang gusto ni Lord sa iyo. Di ba? And that is your benefit dira sa paghatag sa imong tithes and offering. I-tithes, i-tithe, ang benepisyo ana, no? God will open the windows of heaven for blessings to flow. Ikaduha nga benepisyo, God will rebuke the devourer of our blessing. Ikatulo, God will preserve our blessings. Ikaapat, God will bless our land. And in the area of offering, multiple returns. Multiple returns. Ikadua dayon, the blessing of Abraham. You will inherit also the blessings of Abraham. So, let us remind ourselves no nga ang isulat sa Bible nga tithes and offering, it is still applicable sa ato today. In our lives, basin na nagamay na lang siya importansya, bito. Nabot nga natin siya gamay ng importansya. Dili na kayo siya importante. Siguro every Sunday. But, makita ng good ni Lord tanan. No? Kita ang Lord, si Lord tanan nato na pangbuhaton, kita siya sa pangkasing-kasing. So, mismo siya, kita sa siya, no, ang estado sa imong kasing-kasing. Sa imong kasing-kasing. So, let us remind ourselves na ang paghatag sa atong bait nga Diyos is dili lang siya suggestion ni Lord, but it is a command.
ni Lord. So, sige, muna siyang, muna siyang kakitabo, no, sa akong life. I know, sa akong kawalingon, faithful mo ito, dira kay Lord, sa in the area of tithing. Grasya agad sa Ginoo. And, I want you to know na dili gid baka ang saan sa Dios. So na akong balon mo ito. Okay, 100. Karon kay wala na ko'y balon. Sad. But tungod na kay gusto sa akong family gid nga may akong stable ug ma-train ko. And wala na ko'y balon karon kay makasustain na ako sa akong life. Makasustain ako sa kagdamilan. Kablo mo bilang kada saka dali sa Danila, hindi ka din kagayan. Pila ka na ang Bob, medyo taas-taas yun na. Sako dito every week. Kung saka ka Wednesday, Saturday, Sunday, kada saka kay 500. 500 yun na. And then Wednesday, Saturday, then Sunday. So 1.5 imong every week. And tungod ani ako, testify ko mismo sa akong tithes at sa akong offering, ginasupply ni Lord every week. Kung dili lang siya perminti nga, kanang ito, hit or miss si Lord, kanang karon, ikon na ko, karon dili. Dili na ang Diyos. Ang gabuatan nito ni Lord, mura siyang snowball effect dito. Ganako ko, ganako. Tungod kay, gahatag ko sa kaning area sa akong life. Tithes ko ang offering. So ako mga gintuon sa karon, mismo ako naka-experience sa panalangin sa Diyos. How much more kita tanan yun maka-experience sa panalangin sa Diyos when we become faithful sa paghatag sa itong tithes and offering. And in conclusion, mabok naman siya, no? Ang atong kinahan sa likod, bunga na siya sa tithes and offering na ako. Dira kay Lord. No? Siguro I have become faithful dira in this area and dira sa week yun mismo sa kwarta. Dili tungod agad ka pangawat ko sa una, dili tungod kay siguro ka pangupit ko. Well, ito ba mong gitna? Ang pangawat ko 500, 1K, 1.5 sa una. Katong grade 5 ako. Nita ba gitna? But kanang akong ginagamit karon, bunga yun na siya. Ano man? Faithful man sa paghatag. Grasya sa Diyos. Faithful man. No? Kung dili niya siya networking mga insuro mo. Ngayon, kung gusto mo nga, gusto mo bang yumaman? Gusto mo bang magkabahay ng sakyan? Dili niya siya inana. Ang prinsipyo sa Diyos, kung mubay ka, na ipanalangin, niyayatag ang Diyos. Amen. Amen. So, ito mga benefits nato nga nakuha kung maghatag ta sa itong tithes o gatong offering. First daw, God will open the windows of heaven for blessings to flow. Ikadua, God will rebuke the devourer of our blessing. Ikatulo, God will preserve our blessings. Ikaapat, God will bless our land. And in the area of offering, multiple returns. Kadua, the blessings of Abraham atong inherit. So, muna siya ang atong mensahe karon nga kahaponon. Ug I hope nga na-remind ta nga maghatag sa atong tithes and our offering. No? May I request everyone to please rise. Diyan yung tanan sa magtindog. Magpok ta. Let's pray. Gambuta. O Diyos, kalabing palaan, salamat Lord sa reminder na imong ipadayag sa amo, O Diyos. Lord, may it be, O Diyos, that we will obey your word, that whatever, O Diyos, iingon sa amo ano sa iyo, obey, Father. Lord, salamat kayo, kung dili aksidente, O Diyos, nga kami ang naadali makadungog sa imong pulong, makadungog o Diyos sa imong gusto, ipahiwating o Diyos sa among Father. Lord, remind us every day that our relationship with you, O Diyos, it matters.
And our giving sa Diyos, it matters, Father. Lord, salamat kay tanan. Ikaw ang Diyos ang nahimaya sa among kinabuhi. Ikaw ang Diyos, Lord, na dili ka masagad sa among Father. Indeed, Lord, you are faithful, you are just. And we bring you back the glory, the honor, the praises, the majesty. In Jesus' name, Amen and Amen. O karon, natapos na ang